Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At komentuhan na po natin, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin si Senator Rapi Tulfo. Pagdating po sa issue ng korupsyon ay tahimik na tahimik po. At hindi lang po siya, pati ang kanyang kapatid. Pero pagdating naman po sa proteksyon nila sa pangsariling interes ay maiingay po mga kababayan. Pakinggan po natin panuorin si Rapi Tulfo, lalong-lalo po sa naganap sa pag-aresto kay Jinggoy Estrada. At syempre, maiingay na naman po sila. Ito po mga kababayan, umpisahan na po natin. Senator Tulfo, sino po yung dalawa sa majority na lilipat sa inyo? What happened? What happened po, Sen? Bakit hindi po sila nagpakita? Ano po? Sen, uwi na po kayo? Uwi na po kayo, Sen? Ano pang gagawin namin? Sen, ano po masasabi nyo na maraming guests yung naghintay? Yan nga nakakaya eh. Yung ginawa nila eh. First time ever, sabi nila. Ngayon lang nangyari. Bakit po nakakahiya for you? Ay grabe inostos natin taong bayan. Walang trabaho kami. Walang trabaho kami nagagawa ngayon. In fact, nakita naman maraming bisita dyan. No? Meron pa yung po yatang CA na pending. Tatlong generals, mag-retire na, kawawa naman. Hindi sila mag-promote, doon pa sila mababang ranggo. Dahil sa kagawa nila, may tatlong generals sila tinawawa. Sen, sabi po ni SP Alan, kailangan daw pong challenge niya po yung Senate minority na Gusto niya, sumama kami sa kanila, i-boycott Yes. itong Senate. Kasi sabi niya, kailangan daw independent ang Senate sa kahit sa anumang mga situation. Bakit? Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kami sasama sa pag-boycott sa kanya, sa kanila? So, kami magtrabaho lang. Siguro sila kami magtrabaho, then it's up to them. So, in-hostage na kami. Tapos, pinatayan pa kami ng aircon. Pinatayan pa kami ng wifi. Sino nagpatay, sir? Siyempre, sino ba mong nasa majority? Sila. Natawagan po si SP kanina. Sumagot po ba siya? Sumagot siya yung sa isang message na pagkahaba, 1 kilometrong haba. Ano pong laman, Sen? Yun na, so ang buod nun is na para bang kailangan namin sumama sa kanya na i-boycott itong Senate. Yes, sir. Yung po ba yung view nyo? Kaya parang hindi na po kayo mag-iintay dito na laban yung hindi na So papasok kami tomorrow. Sila mag-boycott okay lang, pero kami papasok kami hanggang Wednesday. Tuloy-tuloy Ba't namin po. gagawin yun? Kung may balak silang i-boycott tong Senado, sila lang. So that's the term, sir, boycott ang ginawa ng majority? Parang ganun yung tema ng message ni SP Alan. Na kasi dapat daw we have to show independence sa Senate, ng Senate daw. Ano independence? Expected na naman po natin yun na hindi naman po sila makikisa sa majority dahil pinababagsak mo nila. At yan po mga kababayan, ang reklamo po ni Tulfo, nakakahiya raw po ang ito pong grupo ng majority. Dahil nga gusto raw po nila magtrabaho at marami raw pong bisita pa at hiyang-hiya daw po sila. Dahil kung gusto nila i-boycott ang Senado, sila raw hindi. At sila raw po yung magtatrabaho. At tanong po natin kay Senator Rapi, ano po ba ang tinrabaho nyo nung kayo maging senador? Unang-una nga lang, pagsabak nyo senador, inimbestigahan nyo yung loto . Ano nangyari sa loto? Wala na yata nangyari sa loto, tinigilan nyo na. Hindi po ba? Bigla po kayo nanahimik. Bakit po ba? Ano po ba ang tinrabaho ng mga Tulfo na hindi kahiya-hiya sa taong bayan? Wala po bang issue ang Tulfo, brothers at mga anak at pamilya nito, lalo po si Rapi Tulfo? Malinis po ba ang pagkatao nito, lalo pagiging lingkod bayan? Hindi po ba nakakahiya ang ginagawa po nila? At wala po ba silang issue? Ito po mga kababayan, ang kanila pong trabaho at ang idinidikit po sa kanila. Ito po, umpisa na po natin ang mga natrabaho ng Tulfo na hindi po kahiya-hiya sa taong bayan. Pakinggan na po natin. Ayos pala. Malabas na naging sunod-sunuran lamang umano kay namayapang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang Section Chief ng Programming Division ng DPWH pagdating sa inclusion
ng mga proyektong sinasabing ni-request ng mga mambabatas para sa proposed amendment sa national budget. Isa sa mga nabanggit ng DPWH official na may project request umano ay si Senator Raffy Tulfo. Malabas na naging sunod-sunuran lamang umano kay Ayan namayapang po mga kababayan, kasama rin po siya, saan po? Sa flood control sa DPWH. Kaya nga po tahimik na tahimik sa investigasyon ng flood control. Ano pa po? Ito pa po. Yung kanyang anak na congressman ay nangunguna po sa insertion at mga allocables o mga insertion. Nangunguna po sa saan po? Sa Quezon City. Siya po ang top na nakakuha po ng mga insertion sa flood control. Ang anak niya po na si Ralph Tulfo, mga kababayan. Ito po, tingnan po natin. Si Ralph Tulfo. Ang tanong ko po ay simple. Ayan po mga kababayan. Tanong yun. Nasaan po lahat na nagrereklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Si Congressman Ralph Tulfo, mga kababayan. Yan, nakita nyo po si Congressman Ralph Tulfo. Nangunguna po sa Quezon City sa District 2. Congressman Ralph Tulfo, 1.1 billion. 1,137 million ang kanya pong flood control insertion, mga kababayan. At syempre kasama rin po dyan ang artista na si Arjo Atayde. 6 po pala ang congressman dyan sa Quezon City. At nangunguna po si Ralph Tulfo na anak ng senador na nakakuha po ng napakalaking flood control sa Quezon City. Number 1 performance po, mga kababayan. Kaya nga po, hirap na hirap po nilang paimbestigahan ang flood control. Hindi po nila magugustuhan ang issue po ng flood control. Kasama ang anak at kasama rin po si Raffy. Ano pa po, mga kababayan? Sino pa po ba ang kasama sa flood control issue? Ito pa po. Puro Tulfo, mga kababayan, ang kasama. Ito naman po, mga kababayan, ang sa kanyang kapatid na pinag-uusapan po sa social media. Dating Congressman Erwin Tulfo ng ACT-CIA Party List nakatanggap ng 703 billion budget allocation sa ilalim ng DPWH for fiscal year 2025. Nakita nyo po ang kanyang party list. Sino po ba nasa party list? Kasama rin po dyan ang anak at ang asawa ni Raffy Tulfo sa kanila pong party list na ACT-CIA ay nakatanggap daw po ng 7.03 billion 7.03 for correction 7 billion, mga kababayan. 7 billion mahigit, hindi po 700. 7 billion for correction. Nakita nyo po. Lahat po sila may issue po, mga kababayan. Grabe, no? Grabe. Ano pa po ang issue ni Raffy Tulfo? Napakagalante. Ito pa po. Sumikat din po ito, mga kababayan. Sumikat din. Ayan po, mga kababayan, ang sumikat din po kay Raffy Tulfo. Napakagalante po. Gaano po kagalante? Senator Raffy Tulfo. Galing po sa sarili kong pera ang 750,000 na tip. Wala akong ginamit na pondo ng gobyerno. 750,000 tip, mga kababayan, sa isa pong celebrity ng Viva Max ay hindi raw po galing sa pera ng gobyerno. Tip pa lang 750,000 na, mga kababayan. Napakagalante po ni Senator Raffy Tulfo, mga kababayan. Ano pa po ang issue po ng Tulfo? Na ayaw po na ayaw po nga imbestigahan ng flood control, hindi po ba? At gaano po katindi ang kanyang anak kung gumastos, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin, ito po in-upload ng ating kababayan. Panoorin po natin.
ang mga legacy ng tulpo. Kita ninyo kung gaano tinatarantado ng mga tulpo ang Pilipino, kung gaano nila nauuto. Top performer daw, itong anak niya na baboy, naalala nyo, abusado to sa EDSA. Isa sa pinaka-abusado na dumadaan sa EDSA, ang baboy na to. At in reality walang naipasang signature law, wala. Landmark law, wala rin. Min-utor, wala rin. Visibility sa TV lang, 5-star lang, ang puking inang to. Nakita niyo propaganda ng mga tulpo? Grabe sila mang-ikot ng Pilipino. Pang-artistahin. Pero kung gumastos ng pera ng bayan, nakita niyo, milyon. Pang-inom lang ang putang inang baboy na to. Fuck you ka. Kita ninyo kung gaano tinatarantado ng mga tulpo. Grabe, no? Mga kababayan, isang inom lang for $42,000 sa Las Vegas. $42,000 isang labas lang. Dollars Grabe, no? At ilang beses pong nahuli pero absuelto sa EDSA. Gumagamit po ng bus line o bus lane sa EDSA. Grabe, no? 3 beses. Absuelto! Nakita niyo po mga legacy ng tulpo. Ibang klase, no? Mapakahusay po na lingkod bayan. Wala po silang itinatago na baho. Wala po silang issue ng korupsyon. Magmula sa anak, sa asawa, sa kapatid, at mismo sa kanya. Wala silang issue. Walang issue, walang bahid anomalya. Walang korupsyon ng tulpo. Kaya nga po mga kababayan, gigil na gigil po silang mabawi ang majority sa Senado. Dahil po, hindi po nila magugustuhan na muli silang maimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi po, ang pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee, ito pong darating na June 4, kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, ay hindi na po mapagtatakpan ni Senator Ping Lacson ang dapat pagtakpan. Hindi po ba? Baka umalingasaw lahat ang nakinabang sa flood control iskandal. Kung wala naman po silang itinatago, ipakita po nila kung saan nila dinala ang ubod na lalaki na bilyon-bilyon mga insertion nila. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, si Rapi Tulfo na ubod ng ingay at binabatikos po ang majority sa pangunguna po ni Senate President Cayetano. Si Senate President Cayetano ay dinamayan niya po ang isang senador na binastos ang institusyon dahil hindi man lang nakapag-intay ang grupo ng CIDG sa pangunguna po ni John Vic. Hindi man lang po naintay sa labas. Pinasok na sa loob. Hindi po ba? At saan ka magtataka ka? Pagdating po sa kalaban nila na pinababagsak, napakabilis po magkaso. Aresto, napakabilis. Samantalang pagkakapartido nila, ubod ng bagal, mag-iisang taon na. Wala pa rin nadadampot sa mga kaalyado nila. Hindi po ba? Kung si Tambaluslos nga na kaalyado nila, hirap na hirap pong padampot. At napakarami pang kaalyado sa Kongreso at sa Senado na hindi pa nakakasuhan. Hindi po ba nakapagtataka? Bagay, magtataka ka ba kung sindikato na? Kung sindikato na sila. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang lahi po ng Tulfo. Napakagagaling at matutuwid na politiko. Tatak Tulfo, mga kababayan. Excuse me po. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at mga nagko-comment, like, share, subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Jem Aris from United Arab Emirates. Ani Jo.
Norma Garcia, Mary Natividad Briden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi at Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo mga kabayan at shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan at doble-doble ingat po tayo. Muli po, paalam, bye-bye.